Ngunit ang epekto ng projection, ang buong larawan sa pagkakataong ito, talagang napakaganda. Kamukhang kamukha ng totoong tao. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, magiging maginhawa para sa atin na iparating ang mga utos sa kanila. Tumawa si Hao Gaoming at nagpaalala, Sir, sa susunod, mangyaring magpalit muna kayo ng damit bago pumunta sa opisina. Ako ang mag-aako ng gastos sa linggong ito. Sumagot si Luli, gusto ko lang itong suotin ng kaunti pa. Sa sandaling ito, isang ibang boses ang nagsalita, halos buong silangang kontinente ay teritoryo na ni Adelap. Sani Sir, marahil ang kanyang mga inapo ay maaari ring palawakin ang teritoryo. Mumiti ng bahagya si Luli, kalmadong sumagot, hindi kailanman magiging sapat. Pagkatapos ay ikinuwento niya, sinabi sa akin ni Teacher Du noon na ang sibilisasyon ng tao ay isang walang tigil na pakikibaka para sa pag-unlad. Ang pagiging tamad at mayabang ay magpapatigil lang sa mga bagay. Nagdududa si Tangli, gusto niyo. Ngunit bago pa matapos, pinutol siya ni Luli, ang anak ng bayani ay hindi kailangang maging bayani. Naghahanap lang ako para sa kanila ng ilang kalaban upang mas lumakas sila. 80 taon ayon sa kalendaryo ng Diyos. Ang alamat ng mga Diyos at ang hari ng bayani ay kilala sa buong imperyo. Hindi mabilang na tao ang nananalangin na ang kanilang kaluluwa ay makarating sa lupain ng Diyos balang araw. Sa marangyang palasyo, narinig ang tawag, Highness. King, Highness. Nagtanong ang kuya, anong nangyayari? Agad na sumagot ang tagapaglingkod ng nataranta, Highness, ang mga man people, umaatake. Nakikipaglaban sa kanila ang pangalawang prinsipe. Narinig ito, napilipit ang mukha ng kuya, man people. Paano nangyari? Sa kaharian sa harap. Sa kuta at sa ibabaw ng pader ay puno ng sundalo. Isang kamay ang itinaas, nagbigay ng utos, tahimik. Ang araw na pinapangarap natin ay sa wakas dumating na. Nagpakita ng ngipin, tumawa ng bahagya, at nagpatuloy, sa loob ng mahabang panahon, ang imperyo ni Adelap ay nagpatapon sa atin sa kung saan-saan, ngunit ngayon, kailangan nating balatan ang mga asong ito. Nagsalita ang matipunong lalaki ng may katuwaan, ihandog sa Diyos. Sa mga lugar na puno ng mga wasak na resulta ng digmaan. Ilang tao ang bumagsak sa mga matutulis na pana at sibat. Ang taong nakahandusay sa lupa ay sumulyap sa mga patay, walang anumang paggalaw. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, 2 tao ang nagharap-harap na may tensyon na bumalot sa kanila. Pareho silang humihingal, puno ng dugo ang mukha. Bigla, isang malaking bato ang lumipad sa itaas na nagpagulat sa kuya. Naghanda siya sa pakikipaglaban, seryosong nakatuon sa bagay sa harap niya. Tumama ang bato sa lupa, nagdulot ng malaking impact na may usok na bumulusok. Inilahad ng kuya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha, isang mata ang nakasilip. Bigla, nawala ang usok. Ang matipunong lalaki, may hawak na sandata, tumalon mula sa taas, gustong umatake ng sorpresa. Ngunit swerte namang nakaiwas siya sa oras. Dumausdos ang paa niya sa lupa. Naghanda siya, may hawak na espada, at umatake. Ngunit mayroon siyang kalasag na pumigil sa atake. Madilim ang mukha ng kuya. Sumulyap siya. Pagkatapos, agad siyang umatake, hinugot ang espada at diretsong tinaga ang mukha ng matipunong lalaki na nagbigay sa kanya ng taga sa mata. Patuloy siyang sumugod ng mabilis sa gulat ng matipunong lalaki. Tumalo ng kuya ng mataas, itinataas ang espada, handa ng umatake. Ngunit hindi nagtagal, nakapag-react ang kalaban. Naghanda siya sa depensa. Winakasan ang espada. Gayunpaman, sa bentahe ng laki, agad niyang pinatalsik ang kalaban. Lumipad ang espada ng mataas, umiikot sa hangin. Ang pag-iisip ni Luli ay lumitaw. Ang sibilisasyon ay patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng paghaharap at kompetisyon. Natumba ang kuya, dumaustos sa lupa. Ang espada ay diretsong tumusok sa matigas na sahig. Ang mga pag-iisip ay patuloy na umusad. Ang pananampalataya sa anghel ay naging karaniwang konsepto sa subconscious ng mga miniature humans, hindi nagkakaiba ng lahi o paksyon. Sa kanilang panahon, ang tanging paraan upang pumili ng tagasunod ay sa pamamagitan ng kompetisyon. Ang matipunong lalaki, may hawak na sandata, itinaas ito, handa ng wakasan ang buhay. Mula sa malayo, may isang bagay na mabilis na lumipad. Bigla, isang pana lamang ang tumusok sa ulo ng matipunong lalaki, na nagpalaki ng mata niya sa gulat at agad siyang natumba. Habang patuloy na nag-iisip si Luli, sa pagpatay at paghaharap, ang lifespan ayon sa pananampalataya ay inihahandog sa anghel. Nag-aalangan na tumayo ang kuya, patuloy na humihingal. Mula sa malayo, isang anino ng suporta ang lumitaw. Ang mga salita ni Luli ay narinig kasabay nito. Ang panahon ng agrikultural na sibilisasyon ay ganito, ang panahon ng maritime civilization ay ganito.
Nakatayo si Theolatus doon, may hawak na pana, seryoso ang mukha. Nakita ito, ngumiti ng bahagya ang kuya habang nag-iisip pa rin si Luli, ang mga tao mula sa mundo sa itaas, dahil sa pakikialam sa proseso ng sibilisasyon, ang birth rate ay nagsimulang mabilis na umunlad. Pagkatapos, nagsimulang dumami ng ilang beses ang populasyon. Lumitaw ang lifespan ni Luli. Pangalan, Luli. Edad, 28. Natitirang lifespan, 670,000 taon, 4 buwan, 12 oras, 4 minuto, 31 segundo. Habang umalingaw ang kumpirmasyon, pumasok na sa population explosion stage. Bumalik sa realidad. Sa mataas na gusali ng kumpanya. Narinig ang boses, sa kasalukuyan, ang populasyon sa miniature world ay lumagpas na sa 2 milyong katao. Tinatantya na sa loob ng 6 na buwan sa totoong mundo, mabilis itong aabot sa 3 hanggang 4 na milyon. Nagulat si Aochu, batay sa bilis na ito, napakabilis na maabot ang 1-0 milyong populasyon. Nakakrus ang mga kamay ni Hao Gaoming sa dibdib at nagsalita, kung ganoon, narito na ang problema. Kahit pa magdagdag ng mga materyales mula sa labas, ang limitasyon ng kapaligiran ng mundong ito ay aabot din sa rurok kapag ang populasyon ay umabot sa 1-0 milyon. Seryosong pinag-analisa ni Hao Gaoming, ngunit kung gagamitin natin ang supplemental support at hayaan ang populasyon na umunlad ng malaya, ang kasalukuyang biomass ay agad na mag-collapse. Sumagot si Luli, bagaman ang world number 1 ay nag-evolve ayon sa kasalukuyang landas ng sibilisasyon sa ilalim ng ating interbensyon, mayroon pa ring maliit na pagkakaiba. Naniniwala ako na balang araw, magkakaroon din sila ng curiosity sa mundo sa labas ng langit. Ngumiti siya ng masaya, nagbigay ng mungkahi, kung ganoon, bigyan natin sila ng bagong kapaligiran para sa pag-explore. Narinig ito, nagtaka si Tangli at nagtanong, ibig niyo po bang sabihin, magtayo ng bagong mundo at ilipat sila? Agad na sumang-ayon si Luli, tama. Oras na para simulan ang pagtatayo ng world number 2. Sa koridor ng research area. Narinig ang boses, Sir, nabanggit niyo po ang world number 2. Nagpatuloy si Du Weiwen, sa loob ng mahigit 1 taon at kalahati, ibinigay namin ang lahat ng aming lakas sa pagtatayo ng world number 1, kaya't marami pa ring natitirang problema. Narinig ito, nalugmok si Luli sa pag-iisip. Ang kanyang mga staff ay nakahanay ng mahaba habang nagpapaliwanag si Weiwen, kahit paimbitahin natin ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan mula sa buong mundo upang kumilos ng sabay-sabay sa yugtong ito. Ang laki ng negosyo ng self-agency ng mga kliyente ay patuloy na lumalawak. Lahat ng ito ay naglantad sa Eternal Club sa iba pang lihim na organisasyon, Sir. Humimig ng Edith, siya, pagkatapos ay nagsalita ng may pagdududa, masyado ba talagang malaki ang ating radius ng operasyon? Sumagot si Weiwen, siyempre, nasakop na nito ang buong mundo, Sir. Bumuntong hininga si Luli sa pagkabigo, ang pag-unlad ng masyadong mabilis ay hindi rin magandang bagay. Nakakainis talaga. Bigla, nagbago ang kanyang mukha. Umiti siya at nagsalita, Teacher Du, palagi kayong nag-aalala. Madali kayong magkaroon ng wrinkles. Narinig ito, medyo walang magawa si Weiwen, ngunit profesional pa rin siyang nagtrabaho. Sa kabuuan, lahat ng sinabi ko ay mga praktikal na problema. Sana po ay pag-isipan ninyo, Sir. Kalmado siyang sumagot, sige, seryoso ko itong pag-iisipan. Sa isip niya, napakaganda na may ganitong tao sa organisasyon. Kapag masyadong mabilis ang pag-unlad, minsan kailangan din ng taong magbibigay ng malamig na tubig. Nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng malamig na tubig, bagaman sinikap ni na Senior at Zhang Qian na protektahan at takpan, gayunpaman, sa Tick City. Habang nag-iisip siya, si Weiwen ay nakatingin sa salamin, naguluhan na nagtatanong, may wrinkles na ba? Hindi ba't kakalagay ko lang ng makeup? Dahil din ito sa hindi pag-aalaga kamakailan. Sa ibang silid, nakaupo si Bang Hao sa mahabang upuan. Binuksan ni Luli ang pinto at pumasok. Mabilis siyang tumayo, Sir. Nagtanong si Luli, Haozi, kumusta ang sitwasyon? Mabilis na nagulat si Bang Hao, ayon sa balita mula sa secret team, parami ang mga miyembro ng organisasyon na lumalapit sa Tick City. Umupo si Luli sa upuan habang nakikinig sa ulat. Ayon sa kasalukuyang impormasyon, maliban sa malalakas na bansa tulad ng Bansa, mayroon ding ilang maliliit na pambansang organisasyon na gustong manghimasok. Sumandal si Luli at tumango, Jitsan. Ang mga aksyon ng Eternal Club kamakailan ay talagang napakalaki. Nagtaka si Bang Hao, ang ibig po ninyong sabihin ay Hindi sumagot si Luli, pansamantala siyang nalugmok sa pag-iisip. Bigla, binuksan niya ang mga mata, seryosong nagsalita, mukhang itong mga kliyente na ito, sunod-sunod na tagumpay ang dumating sa kanila, na nagpagawa sa kanila na hindi na makilala ang nangyayari. Maaga na palang nabunyag.
Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin, kung wala ang miniature world bilang time guarantee, natatakot ako na marami sa mga nakaraang plano ay muling ipagpapaliban. Howzy! Agad siyang nagsalita, naghihintay po ng inyong utos, sir. Hihintayin ko po ang inyong utos. Bahagyang kumatok si Luli ng 2 beses sa mesa at sinabi, sa lahat ng mga taong iyon, ayusin ninyo na manatiling tahimik sila. Tiyakin ninyong hindi nila makakahanap ng anumang bakas. Dahil sa kanyang mga salita, nanlaki ang mata ni Bang Hao, bahagyang nagulat. Ngunit pagkatapos, agad na nagbago ang kanyang saloobin. Tumango si Bang Hao, seryosong sinabi na intindihan. Pangako, hindi makakahanap ang mga taong iyon ng kahit isang hibla ng buhok. Tumango si Luli bilang pagsang-ayon, Gise. Ang mga taong hindi mapakali na iyon, bantayan ninyo sila. Basta walang malaking galaw, huwag kayong kumilos ng mabilis. Nakatanggap ng misyon si Bang Hao, pinatag niya ang loob, Sir, huwag po kayong mag-alala. Aalis na po ako kaagad. Nagsara ang pinto. Bumuntong hininga si Luli ng may ginhawa. Mabuti na lang, mas mapagkakatiwalaan pa rin si Bang Hao. Ngunit bigla, bahagya siyang nagulat. Lumiliit ang mga pupils niya. Madilim ang mukha ni Luli, takot na tinawag si Bang Hao. Bang! Bang Hao! Agad na binuksan ng taong nasa pintuan ang pinto at sinabi, hindi pa po umaalis. Seryosong nag-utos si Luli, ang ibig kong sabihin, bantayan ninyo ng maayos ang mga kliyente. Naintindihan nyo? Narinig ito, medyo naguluhan si Bang Hao, iyon kung hindi, ano po ang mangyayari? Medyo walang magawa si Luli, ayos lang. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Sa isip niya, kung naintindihan niya, bakit ganyan ang ekspresyon niya? O baka may problema sa paraan ng pagpapahayag ko? Isinara ni Bang Hao ang pinto sa likuran niya at sinabi, kung ganoon, aalis na po ako, sir. Narinig ang pag-ubo. Naisip ni Luli, sa dami ng oras na ito, kaya ko na namang mag-travel sa time at space. Mag-travel sa panahon na iyon. Pagkatapos, kaya ko na mag-recruit ng grupo ng mga tunay na top scientists ng sangkatauhan. Kinuha ni Luli ang kanyang telepono. Ang mga pag-iisip niya ay patuloy na dumadaloy. Isang malaking bilang ng mga henyong siyentipiko ang nagniningning sa modernong panahon. Pagkatapos mag-isip, kinuha niya ang telepono at tumawag. Hello, Aochu. Agad mong ayusin lahat ng impormasyon tungkol sa mga siyentipiko mula 1,700 hanggang 1,700 at ibigay mo sa akin. Narinig mo? Kailangan ko lahat. Sa office, nakalagay sa desk ang ilang tumpok ng dokumento. Nagsalita si Aochu upang mag-ulat, ayon sa kahilingan ni Sir, impormasyon tungkol sa mga siyentipiko mula 1,700 hanggang 1,700. Tiningnan ni Luli ang tumpok ng dokumento sa mesa at bumuntong hininga, naku. Bumulong siya, kaya pala, sa susunod na ilang araw, hindi na ako makatulog. Mukhang sa hinaharap, hindi dapat basta-basta nasabihin ang salitang lahat. Narinig ito, sinubukan lang ni Aochu na pigilin ang tawa. Nagsalita si Luli, Hoy! Hoy! Mukhang napakagalak mo, ah. Habang nakangiti, sinabi ni Aochu, napakapagod. Huwag ka nang magkunwari. Ang orihinal na plano ay hintayin na tanggapin ni Sir ang kawalan ng magawa bago ako kikilos. Natulala si Luli, plano. Sa sandaling ito, itinulak niya ang bukas na tablet sa mesa at sinabi, ito ang nilalaman ng dokumento. Ako mismo ang nag-compile nito pagkatapos basahin ang lahat ng dokumento. Hinihiling ko po kayong tingnan, Sir. Narinig ito, hindi niya mapigilan ang gulat at nagtanong, binasa mo na lahat. Sa isip niya, paano mangyayari? Ngumiti si Aochu at ipinaliwanag, sa totoo lang, mayroon akong habit na magbasa ng history books. Kaya naman, ang impormasyon na kailangan ni Sir sa pagkakataong ito ay nasa aking pang-araw-araw na akumulasyon. Kailangan ko lang tingnan ng mabilis at i-compile. Sir, baka po nakuha ninyo ng tama ang Yifi, tamang pagbigkas ng Bifi. Lihim na walang magawa si Luli. Nagtatama ng spelling, Gisu ay hindi Yifi, di ba? Sa isang malawak na espasyo na may maraming modernong makina at kagamitan. Naisip ni Luli, sa kasalukuyan, nakapagtayo na ako ng 2 underground base upang itatag at paunlarin ang miniature world. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, kung maaari, una muna akong mag-set up ng kaunting plan. Kung ganoon, mas maganda. Nagsimula siyang alalahanin ang kanyang mga nakaraang paglalakbay at kumuha ng aral mula rito. Kung sabihin na ang nakaraang paglalakbay ay isang pagkakamali, sa pagkakataong ito, kailangan kong kumuha ng aral at maghanda ng mas mabuti. Tiningnan niya ang tablet at naisip, pero totoo nga, napakagaling ng navigation at research guide. Iniunat ni Luli ang kanyang kamay sa baba, tumawa ng bahagya, interesante.
Humigit kumulang 300 taon na ang nakalipas. Kung gagamitin natin ang panahon ng kanyang pagkamatay bilang landmark, ipasok natin ang stream ng kasaysayan. Ang pangalan ni Yuzong ay lumitaw sa screen ng tablet habang nag-iisip pa rin siya, kaya ang oras na kailangan kong balikan ay humigit kumulang Sinabi niya sa sarili, napakahalaga ng talento, ngunit ang mga taong kayang umakyat sa posisyon ay mas binibigyan ng pansin ang karakter, hindi ba? Dahan-dahang sinilip ni Luli ang kanyang daliri sa tablet at pumili. Ang isa naman ay sumunod sa landas ng pagiging isang loyal minister. Bagaman mas mababa ng kaunti ang kanyang reputasyon at lakas, ang uri ng katapatan na may dedikasyon sa korte ay hindi rin naging swerte. Isang pangalan pa ang lumitaw sa screen, si Huayao. Nasiyahan si Luli, medyo interesante itong dalawang ito. Si Huayao, noong kabataan pa, ay may talento at ambisyon, ngunit mayabang at matigas ang ulo. Sa huli, dahil sa kanyang malalaking tagumpay, siya ay hinatulan ng kamatayan ng emperador sa huling bahagi ng kanyang buhay. Nalugmok siya sa katahimikan, nakatingin sa mga pangalan sa screen. Nagsimula siyang tingnan ang impormasyon at pumili. Ang una ay hanapin ang isang mamamayan ng China, isang mahusay na general na maaaring maging tapat sa kanya, at kasabay nito, kayang kontrolin ng mahigpit ang garrison para sa mga henyo mula sa nakaraan upang umangkop doon at manirahan ng lihim. Tiningnan niya ang kanyang palad. Nagdesisyon siya, kailangan kong magtayo ng bago. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagsalita si Luli, samahan mo ako sa business trip, Aochu. Medyo nagtaka si Aochu, business trip. Kalmado pa rin siyang sumagot, sapat na. Susunod, maghanda ka na. Narinig ito, masaya ang mukha ni Aochu. Agad siyang nagsalita, natuto po ako ng ilang foreign languages noong nag-aaral pa ako, pero hindi po masasabing magaling. Medyo mahina po sa pagsulat. Nagtaka si Luli, hindi ako sigurado. Naalala ko, nag-aaral ka ng Chinese. Nag-aalinlangan si Aochu, at tama po. Nagtanong ulit siya, paano naman ang foreign languages? Paano ang foreign languages? Bigla, malakas na tinawag ni Luli si Aochu, na nagpagulat sa kanya. Sinulyapan niya siya, humimig ng sa isip niya, habang humihikab si Aochu sa pagod. Pagkatapos, lumipat na silang tatlo sa ibang lugar, sa lugar na maraming tao. Narinig ang ingay, hotpot dito. Hotpot dito. Spicy o hindi spicy, meron lahat. Pumasok na kayo at subukan. Kain na kayo ng inihaw na isda. Mabango ang bawang na may bahid ng anghang. Sa labas ng entrada ng palengke, ngumiti ng bahagya si Luli at sinabi, huwag kayong magmadali. Maaari tayong hintayin ang kasaysayan. Habang naglalakad, nagtanong si Aochu, Sir, magsisimula na po tayo. Madilim ang mukha ni Bang Hao, tense, Sir, huwag po kayong mag-alala. Talagang hindi magkakamali. Lumingon lang siya, humimig ng pagkatapos ay nagpatuloy, time rewind. Hindi pinapayagan ang error. Kailangang maging tumpak sa kalkulasyon. Nagpaliwanag si Bang Hao sa tabi, tungkol sa kasaysayan ng kalye na ito. Ang food street na ito ay itinayo sa lugar ng dating Shudi Camp, ang tirahan ni Yuzong daan-daang taon na ang nakalipas. Sa labas ng isang kainan, nagsalita si Luli at nagtanong, Haozi, gusto mo bang kumain ng hotpot? Nagulat ng kaunti ang tanong. Narinig ang tunog ng kumukulong hotpot. Parehong medyo tensyonado ang mukha ng dalawa. Nagreklamo si Luli sa pagkabigo, ang baga ng serbisyo rito. Si Bang Hao ay nananatiling seryoso, nagtatanong, Sir, gaano po kayo katagal aalis sa pagkakataong ito? Narinig ito, umiti siya ng bahagya, ang time travel ay hindi kasing tumpak ng isang ruler. Kaya ko lang subukang bawasan ang intermediate difference hanggat maaari. Baka isang buwan pa bago kami bumalik, o baka bago pa maluto ang pagkain, nakabalik na kami. Narinig ito, naguluhan ang dalaga, ha? Hindi ba't napakalaki ng time difference? Si Bang Hao, na walang anumang pagbabago sa kanyang mukha, nagtatanong, kung ganoon, Sir, kailan po kayo magsisimula sa aksyon? Kumpiyansang sinabi ni Luli, ngayon mismo. Narinig ito, lumingon si Bang Hao upang magmasid sa paligid. Nagbabala siya dito. Pero napakaraming tao. Lumingon siya at nagpatuloy, Sir, baka po kayo dapat. Ngunit hindi pa natapos ang kanyang pangungusap nang napatigil siya nang makitang walang laman ang mesa sa harap. Naku! Sa loob ng agos ng oras, ang berdeng sinag ay kumalat sa isang guhit. Nasasabik na itinaas ng dalaga ang kanyang kamay, gustong hawakan at bumuntong hininga, Ito pala ang time travel. Si Luli sa malayo, hinila ang kanyang damit at sinabi, Aochu, huwag kang hahawak sa kahit ano. Nasa time stream tayo. Narinig ito, sumagot siya, opo, sir. Seryosong sinabi ni Luli, kung maligaw ka, kahit ako ay hindi ka na matutulungan. Ang liwanag ay lumitaw na parang walang katapusan na whirlpool.
Itinuro ni Auchu iyon at nagmadaling nagsalita, Sir. Tingnan ninyo. May isang bagay doon. Ipinaliwanag ni Luli, Gisette, isang time portal. Narinig ito, bahagyang nag-aalala siya, pupunta tayo doon. Kung ganoon, ano ang nasa kabilang panig ng portal? Kalmado siyang sumagot, syempre, iyan ang ating patutunguhan. 1745 sa nakaraan. Ang dilaw na bandila ay lumipad sa hangin. Lumitaw ang mga sinaunang arkitektura. Isang bantay ang nakatulog, ngunit bigla siyang tinamaan ng malakas na puwersa mula sa labas. Dumuo si Tunyan, nakahawak sa kanyang baywang, malakas na sumisigaw, itong tamad na bata na ito, paano siya naglakas loob na matulog? Ayaw na niya ng buhay. Ang bantay, habang nalilito na inaayos ang kanyang sombrero, nautal na tumawag, Tunyan. Tunyan! Sinabihan siya ni Tunyan, maging alerto, lolo. Masyado nang malaki ang problema ng batang general dahil sa sakit ng dakilang general. Madilim ang mukha niya. Nagbabala siya, kung may mangyari sa iyo, ngayon mismo. Pagkatapos ay naging tuso ang kanyang ngiti, kung ganoon, ano ang magiging resulta? Nakita ng bantay ang mukhang iyon. Natakot siya at nautal na sinabi, opo, opo. Ang bantay, napansin niya ang likuran ni Tunyan, humimig ng tidisen. Habang walang tigil na nagsasalita si Tunyan, ipinangako ko sa ate mo na ibabalik kitang buhay. Ayaw mo rin naman sigurong manatili lang dito habang buhay, di ba? Bigla, nagbago ang mukha ng bantay, punong-puno ng takot. Itinuro niya ang harap at sumigaw, Tunyan. Tunyan! Kuya! May multo sa likuran mo. Narinig ito, lumingon si Tunyan, nagtaka, saan? Nang makita niya walang kakaiba, pinatukan niya ang ulo ng bantay at sumigaw, gusto mo pa ring maglaro sa akin? Hindi pa ba sapat ang tulog mo? Nautal siyang sumagot, hindi. Tutu! Itim na itim ang buong katawan. Habang nagsasalita, mas lalong nagalit si Tunyan. Mas malakas ang pagpalo niya at sumigaw, sasabihin mo pa. Maglakas loob ka pang sabihin. Sabihin mo pa. Samantala, si Auchu, kinakabahan na nagtago sa mga puno. Bigla, narinig ang boses ni Luli, bagaman kaya kong pabilisin ang ating oras, hindi ko ito magagawa ng ganito. Sa kanilang mga mata, mukhang multo tayo na biglang lumitaw. Inilahad niya ang damit at nagmungkahi, bilisan niyo. Kailangan nating mabilis na hanapin ang general. Narinig ito, medyo naguluhan si Auchu, nahihiya. Sa ilalim ng asul na kalangitan, nag-aalinlangan siyang nagsalita, Sir, wag po kayong mang sneak peek. Medyo walang magawa si Luli, anong iniisip mo? Bilisan mo at isuot ang damit mo. Nataranta si Auchu, sige. Sa ilalim ng tolda sa kampo, sinabi ni Luli, ayon sa historical records, hinahamon ni Old General Yu ang pag-aalsa ng Man tribe sa Liao Nation at aksidenteng tinamaan ng pana at namatay. Nagtaka si Auchu, Sir, baka po masyado ng huli. Narinig ito, kalmado siyang sumagot, huwag kang mag-alala. Narito ako. Sa loob ng tolda, isang matandang lalaki ang nakahiga sa kama, may nagbabantay sa tabi. Si Old Yu ay nautal na nanginginig, Jun. Johnner. Mabilis na sumagot ang anak, ama. Narito po ako. Pinikit niya ang mga mata at sinabi ang kanyang huling habilin, malapit na akong mawala. Pagkaalis ko, magpalabas ka ng mga balita upang malaman ng mga man-people na iyon. Mabilis na tinanggi ni John hindi po, ama. Isa lang po siyang stray arrow, paano po mangyayari? Ang apoy ay naglalagablab. Bigla, ang oras ay huminto. Nataranta si John lumingon at sumigaw, ano? Anong nangyayari? Narinig ang mga yabag at boses, ako si Luli. Sa tabi niya ay si Auchu, na medyo nag-aalinlangan ang mukha. Ipinakilala niya, narito ako upang bumisita kay Old General Yu. Tumayo si John hinarap si Luli at malakas na nagtanong, sino ka? Paano ka naglakas loob na basta-basta na pumasok sa kampo? Sumagot si Luli, ako si Luli. Maaari mo akong tawaging di. Ngunit bago pa matapos, galit siyang pinutol, mga tao. Dakpin ninyo itong taong ito para sa akin. Nakakita ng walang reaksyon, patuloy na tinawag ni John mga tao. Halikayo rito. Narinig ito, bumuntong hininga si Luli. Iniunat niya ang kanyang kamay, ginamit ang time acceleration capability, 100 beses. Nagmadaling hinugot ni John ang kanyang espada at sumigaw, multo. Ngunit naapektuhan siya ng kanyang kakayahan at agad na huminto. Nanlaki ang mata ni Old Yu sa gulat nang makita niya ang sitwasyong nangyayari. Malakas siyang sumigaw, John. John anong nangyayari sa iyo? Si Auchu sa likuran ay nalilito, ang paggawa ng ganoong bagay sa harap nila, parang medyo walang respeto. Hindi pa kasama ng mga historical figure sila, sir.
Sumandal si Luli, sa isip niya, tinawag niya akong multo. Ngumiti siya ng bahagyang, hindi problema. Sumagot siya sa tanong niya, hindi lang napakakaunti ang historical records tungkol kay General Yu Jun, kundi eksakto, nawala rin siya pagkalipas ng ilang taon pagkamatay ng kanyang ama. Naintindihan ni Aochu ang ibig sabihin at nagpatuloy, kaya ang ginagawa ni Sir ngayon ay hindi babaguhin ang kasaysayan, hindi ba? Itinaas niya ang salamin niya, kumpiyansa, hindi lang ganoon. Sa palagay ko, lahat ng ginagawa ko ngayon ay nangyari na noon sa kasaysayan. Lahat ng resulta sa hinaharap ay ang final results ng mga gawaing ginawa sa sandaling ito. Nagpatuloy siya tungkol sa kanyang plano, ngayon, ililigtas ko ang malaking bilang ng mga siyentipiko mula sa kanilang lifespan chains. May tuturing din itong isang malaking kontribusyon sa scientific community. Habang sila ay abala sa talakayan, nagsalita ang isang boses, ikaw. Nautal si Ogyu, nagtanong, mukhang nag-aalala, sino ka talaga? Tulad ng dati, nagpakilala si Luli, ako ay isang time merchant. Kaya kong malaya na bumalik-balik sa mundo. Maaari mo akong tawaging Luli o loser. Nagtaka ang matanda, sir. Tinignan siya ni Luli nang nagdududa, Gil. Nagpatuloy si Ogyu, napakalaking kasalanan. Batang Luli, galit na galit ka, nanginginig. Nagtanong siya, alam mo ba na ang pag-aahit ng walang pahintulot ay maaaring maparusahan ng kamatayan? Maaari pa nga kitang patawan ng kamatayan. Narinig ito, hindi lang siya natakot kundi ngumiti ng may paghamak. Sa unang salita pa lang, kamatayan? Pagkalipas ng ilang segundo, naging seryoso siya. Ipinamalas ang kakayahan. Lumitaw ang pangalan at edad. Pangalan, Yuzong. Edad, 69. Natitirang lifespan, 1 oras, 23 minuto, 39 segundo. Hindi niya maitago ang gulat niya. Nautal ang matanda, ito ang T. Nanlaki ang mata ng matanda, bumulong, multo nangangailangan ng buhay. Nakita ito, iniabot ni Luli ang kanyang kamay. Ngumiti ang kanyang bibig ng may pagkapilyo, sayang. Kabaliktaran ang katotohanan. Nakahiga si Ogyu sa kama, nagulat nang makita ang sinag ng liwanag na lumabas. Tahimik silang dalawa, pinapanood ang proseso. Ang nanginginig na katawan ng matanda ay lumipad. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ang sigaw ay umalingaw sa labas ng kampo. Sa sandaling iyon, si Ogyu ay nakatayo na. Patuloy siyang humihingal. Nagsalita si Luli, tingnan mo, parang dragon na nabuhay ulit, parang tigre. Nagdududa si Ogyu, ikaw. Hindi kayo multo. Iniangat ni Luli ang kanyang kamay sa baba at nagpakilala, ako ay isang maliit na time merchant. Ang lahat ng ibinebenta ko ay nagkataon lamang na oras. Sa isip ni Ogyu, nagtaka siya, sa mundong ito, talagang may ganitong kakaibang tao sa oras. Itinaas niya ang kamay sa dibdib, sinuri ang sarili, at na-realize niya na ang mga sugat mula sa pana ay himalang gumaling na. Sa sandaling ito, binaling niya ang kanyang atensyon kay Luli. Mahigpit ang kanyang mga ngipin, nagbabala, ano talaga ang layunin mo? Sumulong siya ng isang hakbang at nagpaliwanag, narinig ko na ang general ay matapat at tapat. Kaya, espesyal akong pumunta rito. Ngumiti siya, nag-aanyaya, at sinabi ang kanyang layunin, gusto ko sanang makipagnegosyo sa iyo. Sa ilalim ng litong-lito na tingin ni Ogyu, mula sa loob ng kampo, narinig ang malaking ingay. Ang candlestick ay naputol sa kalahati. Nakatulala si John may hawak na espada, nagulat. Ang mga bantay sa sandaling ito ay nagsugod. Lahat sila ay nataranta, General. General! General! Anong nangyari? Lumingon si John at nagsalita. Ang dalawang bantay ay nag-aalala na nagtanungan, sino? Nagpatuloy ang katabi, Minor General, hindi ba't kayo lang ang kasama ng Old General? Si John sa sandaling ito ay napatigil. Bigla siyang naalaala. Tama! Lumingon siya at tumawag, Ama. Sa sandaling ito, si Ogyu ay nakatayo na sa kama, nag-i-exercise, habang sinasabi, napakahusay ng damit. Bakit mo pinahihintulutang masayang? Ang mga salita ng matanda ay nagpatumba sa kanyang anak, dahil sa kawalan ng magawa. Nag-aalala si John Ama, hindi po kayo sinaktan nila? Nakahilig si Ogyu sa dingding, nakakrus ang mga braso sa dibdib, at nagsalita, sige na, umalis na kayo muna. May kailangan kaming pag-usapan ng Minor General. Sabay-sabay na sumagot ang mga bantay, opo. Isinalik ni John ang espada sa dating lugar. Nagtaka siya, Ama, hindi ko po naiintindihan ang mga multong ito. Bigla, galit siyang sumigaw, John na nagpagulat sa kanya at napaatras. Seryosong sinabi ni Ogyu, ang dalawang taong iyon ay hindi multo. Sila ay buhay na Diyos. Lumuhod si John naguguluhan, Ama, kayod. Bago pa matapos magsalita,
pinutol siya ng matanda, kailangan mamatay ang mga man people. Tingnan mo, hindi pa rin ako naiintindihan. Natigilan si John Eyre habang nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang ama. Sabihin mo sa akin, sa pagbabago ng mga dinastya sa mundong ito, mayroon na bang dinastya na hindi nagbago sa libu-libong taon? Ang Jiangshan ay hindi nagbago. Narinig ito, medyo nataranta si John Eyre. Nagmamadali niyang pinigilan, Ama, mag-ingat po kayo sa inyong sinasabi. Kalmadong sumagot si Old Yu, totoo na ang aming pamilyang Yu ay naging makabayan at tapat sa emperador sa maraming henerasyon. Buong puso ko akong naglingkod at ako ay binigyan ng malaking halaga ng imperyo. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik ako mula sa pintuan ng impyerno. May nagsabi sa akin. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Matigas ang kanyang boses. Seryoso siyang nagsalita, bukod pa sa imperyo, mayroon pang ibang mundo. Bukod pa sa kaharian, mayroon pang mga lobo na may ambisyon. Nanlaki ang mata ni John Eyre sa gulat. Nautal siya, Ama, ikaw. Tahimik lang si Old Yu. Ang mga alaala ay patuloy na dumaloy sa nakaraan. Ang matanda ay nakaupo sa kama, nagtataka na nagtanong, lahat ng sinabi ni Sir, bawat salita ay totoo. Ngumiti ng bahagya si Luli, bilang isang time merchant, natural na makakaya kong lampasan ang panahon, mag-travel sa sinaunang panahon at modernong panahon, malaman ang hinaharap. Itinaas niya ang salamin niya, kumpiyansa, lahat na nakita ko, hindi iyon basta-basta makikita ng ordinaryong tao. Sa ilalim ng nagulat na tingin ni Old Yu, idinagdag ni Luli, bukod pa rito, si Old General Yu ay namatay na minsan. Ang natitirang lifespan niya ang pangalan at edad ay lumitaw tulad ng dati. Pangalan, Yuzong. Edad, 69. Natitirang lifespan, 1 taon, 23 minuto, 39 segundo. Sinabi ni Luli, maaaring lahat iyan ay regalo ko kay Old Yu. Nakatingin sa bagay sa harap niya, lumiliit ang mga pupils niya, mukhang nagulat, 100 milyong taon. Habang nag-iisip pa rin ang matanda, seryosong nagtanong si Luli, may pagkakataon na mabuhay muli. Hindi ba't gusto ng Old General na sumugal ng minsan? Narinig ito, tahimik na nalugmok ang matanda sa pag-iisip. Muling narinig ang boses, lumabas ka at tingnan ang malawak na mundo. Hindi pa rin makapag-react si Old Yu. Nakakabit pa rin siya sa pag-iisip, 100 milyong taon? Mayroon bang 100 milyong taon? Sinulyapan si Luli na nakangiti, tinanong niya ang sarili, itong loser ba na ito ay talagang isang Diyos? Pagkatapos mag-isip, nagsalita ang matanda, naintindihan na ng matandang bulok. Tumayo si Old Yu at sinabi, iyan lahat ng sinabi ni Sir. Gamitin ko ang 100 milyong taon ng hiniram na lifespan mula kay Sir. Tingnan ko kung ang aking imperyo ay magiging tulad ng sinabi ni Sir sa hinaharap. Umiti si Luli, bahagyang itinaas ang salamin niya ayon sa kanyang ugali. Nagsalita siya, ngunit may isang bagay na gusto kong paalalahanan, General Yu. Ang lifespan ay maaaring gamitin ng basta-basta, ngunit ang taong ito sa iyod. Seryoso siya, ang kanyang mukha ay matigas, kailangang mamatay. Narinig ito, ang ekspresyon ng matanda ay mula sa pagkabigla, unti-unting naging malungkot, pagkatapos ay agad naging determinasyon. Bumalik sa realidad. Nakita ni John Eyre na hindi sumasagot ang kanyang ama. Tinawag niya, Ama. Sumagot si Old Yu, John Eyre. Tinaas niya ang tingin sa kanyang ama. Nagsalita ang matanda, Anak, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa sinaunang lugar, ang tsaa ay kumukulo, naglalabas ng tunog. Nakaupo sa isang sulok ng kainan ay ang pamilyar na anino. Isang tao ang lumapit doon. Umupo si Old Yu sa upuan. Habang umiinom ng tasa ng tsaa, nagtanong si Luli, nakaayos na ba lahat? Tinaas niya ang kanyang ulo, ipinapakita ang mukha na nakatago sa ilalim ng balabal. Opo, sir. Nakaayos na po lahat. Nagtaka siya at nagtanong, General Yu, mukhang lutang kayo. Siguro si Old General Yu ay mahal na mahal at iginagalang ng iba. Sa inyong pag-alis ng ganito, tiyak na hindi nais ng mga tao na maghiwalay. Agad na sumagot ang matanda, Sir, mali po ang sinabi ninyo. Naging maseryoso ang mukha ni Old Yu. Matatag niyang sinabi, patay na si Yuzong. Ako ngayon ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Si John Eyre ang anak na pinakamahal ko. Sa kanya na naririto, tiyak na walang problema. Lihim na sinabi ni Luli, sana nga. Nagpatuloy si Old Yu, Sir, susunod tayo. Ngunit bago pa matapos, pinutol siya ni Luli, Old Yu, huwag po kayong mag-alala. Nakaayos na po ng aking mga tao. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, ang mga ibon ay lumilipad. Sa barko na nakabuklad ang layag, narinig ang boses, itong mundong ito, hindi malaki at hindi maliit.
Nakatayo si Luli sa tuktok ng bangin, nagpatuloy, kontinente, karagatan, at hindi mabilang na malalaking at maliliit na isla. Hindi mabilang na mga sibilisasyon ang nagsimula ng mabilis na umunlad, unti-unting lumalayo sa atin. Susunod, kailangan kayong pumunta sa isang lugar na masasabing napakalayo, sa kabilang dulo ng mundo, tulad ng China. Umiti ng bahagya si Luli at sinabi ang layunin ng biyahe. Tulungan kayong iwasan ang gulo upang magtayo ng isang lihim na base para sa akin na hindi maaaring lusubin. Tahimik si Old Yu. Nalugmok siya sa pag-iisip. Naghintay din si Luli ng sagot. Ngunit pagkatapos, si Luli ang bumali sa katahimikan. Old General Yu, nagdududa pa rin ba kayo? Hinihiling ko po sa inyo na sa loob ng 200 taon, huwag na kayong babalik sa China. Okay. Nag-aalala ang matanda, ayon sa inyong sinabi, pagkatapos ng 100 taon, magkakaroon ng malaking sakuna ang imperyo. General Yu, nagmumungkahi ako na kumilos mula rito. Kung hindi. Bago pa matapos, pinutol siya ni Luli, ngunit may isang bagay na gusto kong maalala mo. Tanging isang tao lang ang hindi kayang galawin ang malaking agos ng kasaysayan. Kahit pa makialam ka sa hinaharap, lalakad pa rin ang oras. Hindi mo kayang baguhin ang mundong bulok sa pamamagitan ng lakas ng isang tao. Ang mga salitang ito ay nagpatulog sa kanya sa malalim na pag-iisip. Ang bawat ihip ng hangin ay nagpapakita ng liwanag sa kanyang salamin na nagpapaging mas misteryoso kay Luli. Kasabay ng mga salitang may malalim na kahulugan, ang imperyo ay kailangan ng malalaking sakuna, ngunit sa bulok na lupain, natural na may matigas na damo na maaaring tumubo. At ang iyong misyon ay magplano ng maaga at lihim na umunlad, naghahalo sa direksyon ng mundo. Kaya, anuman ang sitwasyon, maaari pa rin nating gamitin ang pinakamahusay na talento upang ayusin at buhayin. Kinuha ni Luli ang isang piraso ng papel at itinaas ito, ito ang iyong hinaharap na misyon. Narinig ito, hindi napigilan ng matanda na magtaka, mukhang naguluhan. Nakasulat sa papel, pagkalipas ng 79 taon, pumunta sa bansa, upang hanapin ang siyentipikong si Adolphus. Pagkalipas ng 100 taon, pumunta sa bansa upang hanapin ang pisiko na si Oma. Pagkalipas ng 113 taon, pumunta sa bansa, upang hanapin ang biologist na si Michael Fassbender. Matapos basahin ang papel, tinaas ni Old Yu ang kanyang ulo at nagtataka na nagtanong, ito ay physics. Chemistry. Ano na naman ito? Umiti ng bahagya si Luli, ito ay. Gusto kong umasa sa general na mag-aral ng mag-isa. Marami pa kayong oras. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, si Luli ay nakatayo, nagmamasid kay Old Yu na papalayo. Bumuntong hininga siya. Sa isip niya, sa wakas, nakaalis na siya. Pumikit siya at nag-isip. China, pagkalipas ng 100 milyong taon, si Zhang Zai ay nakialam na. Kung ganoon, hayaan ang sir na ito na magtuon sa pag-recruit ng talento. Hindi maaaring makialam sa kasaysayan. Kung masyadong maraming interbensyon, baka gumuho ang time at space. Baka maaga itong matapos. Sa sandaling ito, lumapit si Auchu at sinabi, Sir, nakasakay na si Old Yu sa barko. Tumawag na rin po ang captain. Si Luli ay nalulunod pa rin sa kanyang sariling mga iniisip. Bawat araw na namumuhay ako rito, kinukuha ko ang 45 araw ng sarili kong lifespan. Lumingon siya, nakakunot ang noo, tiningnan si Auchu. Sa isip niya, at naka-assume pa ng 108 araw kay Auchu. Hindi tayo kabilang sa panahong ito. Patuloy tayong inaalis ng mga batas ng time at space sa panahong ito. Lumitaw ang lifespan board at pangalan. Pangalan, Luli. Edad, 29. Natitirang lifespan, 303 milyong taon, 342 araw, 4 oras, 32 minuto, 6 segundo. Ang boses ni Auchu ang nagpaalis kay Luli mula sa kanyang pag-iisip, Sir, susunod, kailangan pa ba tayong mag-travel sa susunod na panahon? Sumagot si Luli, hindi. Marami pa tayong oras. Iniabot niya ang kanyang kamay, ngumiti ng bahagya, at humiling pumunta tayo sa kanluran. Tingnan natin ang mundo sa panahong ito. 1758 taglamig. Eastern Plateau sa bansa ay mga yabag sa niebe, kasama ang bawat patak ng dugo sa puting niebe. Isang anino ang sumusulong. Narinig ang paghingal. Isang taong nakatakip ang mukha ang nag-aalangan na naglalakad. Tumama ang dugo sa kanyang damit, bumaba sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay tense, humihinga ng malamig na hangin. Mula sa malayo, isang grupo ng mga taong nakasakay sa kabayo, ay hawak na sandata, humahabol. Lahat sila ay may malupit na mukha, nanginginig ang ngipin, pumatay. Masyadong galit. Ang nakatakip ang mukha ay tumatakbo habang sumisigaw, lintik. Mga traidor!
Sumpain kayong lahat. Habang isang sundalo ang nag-aangat ng pana. Lumipad ang pana sa hangin. Tumusok ito sa puno sa likuran. Swerte na nakaiwas sa oras ang nakatakip ang mukha. Nahulog ang kanyang hood. Lumitaw ang kanyang mahabang gintong buhok. Kumunot ang noo ng dalaga, kinamuhian niyang tiningnan ang grupo ng mga sundalo na nag-uusap. Itong mga bobo na ito. Kailangan siyang buhayin. Ang babaeng iyon ay ang pinuno di.